Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang aming hatid kung saan ang ating bida ay pinaasa, niloko, nawala na ng halaga ang mabubuhay dahil sa pag-ibig. Ngunit sa tangkang pagbawi sa sariling buhay, matatagpuan nga ba ang sasagip sa kanyang kabiguan at magpapasok sa kanya sa isang kasunduan? Tunghayan natin ang kakaibang kwentong ito na pinamagatang A Deal to Forever, Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang unang bahagi. Hindi ako duwag na tao. Lahat kaya kong harapin. Kahit sino pa sila. Kahit ilan pa sila. Kaya ko silang patumbahin. Wala akong sinusukuan. Pero ngayon, suko na ako. Hindi ko kaya to. Hindi ko na kayang magdaan pa ang isang araw sa buhay ko. Araw-araw halos nauubos ako. Pagod na ako. Ang buong akala ko kasi ay okay kami. Akala ko'y magiging steady na. Akala. Puro akala. Tama nga ang sabi nila na marami ang namamatay sa maling akala. Dahil iyon ang pumatay sa akin. Nakapagpasya na ako. Ngayong araw, tatapusin ko na yung buhay ko. Total, para nila naman akong pinatay ni Lara. Anak ng tokwa. Sana nga'y pinatayin niya na lang ako. Hindi yung ganito. Pinahihirapan pa niya ako. Alam ng lahat sa campus na hindi ako baduy at corny na tao. Pero nagpapakabaduy at nagpapaka-corny ako. Para lang sa kanya. Gago kasi tong tropa kong si Jay. Ito kasi ang may idea na propose na iyon kay Lara. Sa campus pa. Kailangan gawin ko raw romantic na parang pelikula para mapasagot ko siya. Ako naman si tanga. Gago at inutil. Pumayag kahit na noon pa man ay pinagtatawanan ko lang ang mga ganong kabaduyan sa mga pelikulang mahilig na panoorin ni Lara. Tinipid ko ang baon ko sa isang linggo para lang makabili ng maraming balloons at bulaklak sa dangwa na props daw na gagamitin. May napanood raw kasi ganong proposal si Jay na viral video sa YouTube at naging happy naman daw yung ending. Gusto raw kasi ng mga girls ng romantic na proposal, yung mala John Lloyd Cruz ba? Sabi ni Jay, sure ball daw na sasagutin ako ni Lara kapag ganun yung ginawa ko. Yun lang naman yung gusto ko. Yun lang ang pinakakaasam ko sa halos 2 sem kong paniligo kay Lara. Yung puntong matatawag ko siyang akin at meron ako matatawag na kami. Pero binasted niya ako. Sa harap mismo ng maraming tao sa campus, sinabi niya na hindi pa siya ready na makipagrelasyon at ang gusto niya ay maging magkaibigan lang kami. Ang daming nag-video sa akin. Naging viral pa nga sa internet. Ang kinatatakutang makabangga sa campus ay naging isang nakakatawa lamang na tao. Kapag nasa ganoong sitwasyon ka pala, hindi mo agad unang mararamdaman yung sakit. Ang natatandaan ko noon ay yung nabigla ako. Kasi hindi ko talaga inaasahan. Kasi halos kami na, sagot na lang talaga niya yung kulang. Namanhid yung buong katawan ko. Yun ang sumunod kong naramdaman. Pero nung umuwi ako sa bahay at nagkulong ako sa kwarto, saka ko lang naramdaman yung sakit. Kumbaga sa lindol, aftershock. Nanginig nang ako ng sobra. Doon nag-sink in ang lahat. Yung mahal na mahal mo siya pero wala na. Tapos na. At hindi mo alam kung minahal ka rin ba niya. Bakit? Bakit hindi naging kami? Bakit hindi niya ako magustuhan? Mga tanong na tumotorture sa akin. Kinabukasan noon, papasok ako ng eskwela. May nadaanan akong lamay ng hindi ko kilalang tao sa street namin. Doon ako umiyak. Ang sakit kasi. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko kasi hindi naman pisikal. Parang nasa loob ng dibdib ko pero hindi ko matukoy kung saan bahagi. Naaapektuhan yung buong sistema ko. Hindi ako nakapag-function ng tama. Elementarya pa lang ako ay lagi na akong napapaaway. Suki sa mga principal's office yung nanay ko. Kung may perfect attendance lang sa pinapatawag na nanay, siguro may medal na ako. Sanay ako sa basag ulo, kahit saan. Wala akong inaatasang away at wala akong kinatatakutan. Dating boksingero kasi yung tatay ko. Sa kanya ko siguro naman ang pagiging basagulero ko. Sundalo naman na mayapa yung lolo ko. Sundalong Hapon na naiwan dito sa Pilipinas noong World War II. Highs, low,
Sunduin mo na ako. Nasa lahi namin ang pagiging matapang. Marami na akong sapak at pasang natamo sa pakikipagbasag ulo ko. Hindi ko na rin mabilang yung palo na natanggap ko noon sa nanay ko. Kung hindi tsinela sa isandok at minsan naman ay kung ano lang yung mahawakan. Maraming hanger na ang nabali at nayupi sa akin. Pero hindi ko maipapantay yung sakit na naramdaman ko nang sabihin ni Lara na hanggang magkaibigan na lang kami. Hindi ko alam kung dapat ba ako matuwa na pinili niya pa rin ako maging kaibigan o dapat ba ako malungkot na hanggang doon na lang kami. Pero hindi ko kaya makipagkaibigan kay Lara. Ano yon? Tropa-tropa lang? Hindi ko kailanman siya nakita bilang kaibigan lang. Dahil higit pa siya roon. Prinsesa ko siya at alipin niya ako na handang gawin yung lahat para sa kanya. Ang sabi niya sa akin noon maghintay lang ako. Handa naman ako maghintay para sa kanya. And I thought we'd get there. Umasa ako. Dahil pinaasa niya ako. Sabi noon ng tatay ko, ang relasyon na pinatatagal at hindi ang panliligaw. Magastos lang daw mahabang ligawan. Sa 3 naging girlfriend ko nung high school, wala akong niligawan ni isa sa kanila. Text-text lang okay na ako. Si Lara, 2 sem ko na siyang nililigawan. And for the record, siya lang ang kauna-unahang babaeng niligawan ko at sineryoso ko. Ang kauna-unahang babaeng minahal ko ng sobra. Shit, nahampas ko ang mesa nang tawagan ko si Lara. Cannot be reached siya. Siguro nagpalit na siya ng number at malamang na hindi rin niya nare-receive yung mga text ko kanina pang umaga. Napalakas ang hampas ko. Kung kaya napalingon ako sa mga tao na nasa isang coffee shop sa may Moraita na paboritong tambayan ni Lara. O bakit? Tinapunan ko ng matalim na tingin ng mga ito na agad ring nagbawi ng tingin. Ano ba naman? Buti pa ang number niya napalitan na pero yung feelings ko dati pa rin. Napatingin ako sa kapeng lumalamig na sa harap ko. 2 oras na ako rito pero ni anino ng mga social climber niyang kaibigan ay hindi ko nakikita. Hindi ko rin nakita sa campus si Lara. Hindi na rin siya tumatambay sa favorite spot namin. Umaasa pa rin ako. Baka bigyan niya pa ako ng chance. Oo, magmamakaawa ako na bigyan niya pa ako ng isang pagkakataon. Kung may mali sa akin ay babaguhin ko. Gusto ko siyang makausap dahil umaasa ako na baka may magbabago. Hindi ako madasalin pero bago ako magpunta sa coffee shop, ay nanalangin ako at humiling sa Diyos ng himala na kahit ngayong araw lang ay magkausap kami. Nakipag-bargain pa ako sa Diyos na kapag nakausap ko si Lara ngayon, ay hindi ko na itutuloy yung pagpapakamatay ko. Pero mukhang mahina ako sa itaas. Tumayo ako at isinukbit yung backpack ko sa balikat ko. Pakiramdam ko may bakal sa mga swelas ng sapatos ko nang lumabas ako ng coffee shop. Naglakad ako hanggang sa footbridge. Diretso lang yung lakad ko at wala akong pakialam sa pagtawid ko kung masagasaan man ako. Nung sandaling iyon ay parang blurry ang lahat ng paligid ko. Ang tanging malinaw na nakikita ko yung footbridge na tinutuntun ko. Parang bingi na rin ako sa anumang ingay sa paligid. Eto na. Mula sa footbridge iniyuko ko ang mga rumaragasang sasakyan sa ibaba. Kapag tumalon ako mula sa kinatatayuan ko, hindi man ako mamatay sa taas. Nang kakahulugan ko ay tiyak na mamamatay naman ako kapag nasagasaan ako. Heto na ang huling naramdaman ko ang sakit na hindi kayang gamutin ng isang paracetamol. Pagod na ako, Lara. Ibinagsak ko sa gilid ko ang bag ko at sumampa sa railings. Yung lalaki tatalon, awatin niyo. Narinig kong isinisigaw ng isang babae mula sa malayo. Hindi ko ito nilingon. Nakatuon ang buong pansin ko sa pabagsakan ko. Narinig kong nagkakagulo na yung mga tao sa paligid. Napapikit ako at naramdaman kong may humahampas na hangin sa mukha ko. Eto na yon. Pero may humila sa likuran sa laylayan ng polo ko. Kung kaya bumagsak ako ng paupo sa magaspang na simento. Magpapakamatay ka ba? Hindi agad ako nakatayo. Nagangat ako ng tingin sa babaeng humila sa akin. Napakunot noo ako nang ma-recognize ko siya. Yung service crew sa coffee shop na nag-abot sa akin kanina ng kape ko. Ano sa tingin mo? Nagpapahangin lang? Asi ko sa kanya nang tumayo ako. Inabot ko yung bag ko. Napapaligiran ako ng mga tao na ang iba ay binibidyuhan pa ako. Nawala ko na yung momentum ko. Boyfriend mo ba yan? Sabi ng isang manong na naglalako ng nakaw na iPhone.
Kung may problema kayo pag-usapan yung dalawa. Naku, pasensya na po sa eksena. Nagkaroon lang kami ng misunderstanding ni Babe. Babe? Bago pa ako makapag-react, ay mabilis na inabot ng tumawag sa akin ng Babe ang kamay ko at kaagad akong hinatak palayo sa mga meron pababa sa footbridge. Teka, bitawan mo ako. Marahas na binawi ko yung kamay ko. At hindi kita girlfriend. Mariing sabi ko rito. Nakakainis. Tapos na sana ang lahat kung hindi ako inawat ng babaeng to. Sino ka ba? Hinarap ko siya. Hanggang ilong ko siya at marahil ay kasing edad ko lang rin. Maputi at may itsura naman pero hindi siya papasang girlfriend ko. I'm Ali. Ali Santillan. Inangat niya ang nameplate niya, nakapin sa bulsa sa kaliwang dibdib ng uniform niya. Todo pa ang pagkakangiti. Bakit ka ba nagpapakamatay ha? Napailing lang ako at nilagpasan ko na siya. Uy, sandali. Habol niya. Naramdaman kong hinatak niya yung laylay ng polo ko, tulad ng ginawa niya kanina. Sandali lang, King. Iglap akong napahinto. Sa hakbang ko nang banggitin niya yung pangalan ko. Paanong alam ng babaeng to yung pangalan ko? Nakangisi siya nang harapin ako. Naiwan ko ito kanina sa shop. Inabot niya sa akin ang school ID ko. Kanina pa nga kita hinahabol at tinatawag pero hindi mo ako naririnig. Hinablot ko sa kanya yung ID ko at pinasak sa black pack ng pantalon ko at saka siya tinalikuran at nagpatuloy ng paglalakad. Kung saan man ako pupunta ay hindi ko alam. Dapat ay wala na akong iniisip at inaalala ngayon kung hindi lang dahil sa babaeng to. Uuwi na lang ako. Wait, sandali nga, King. Hinabol ako ng babae. Hinila uli niya ang laylayan ng polo ko sa likod. Ang bilis mo namang maglakad. Binilisan ko palalo yung lakad ko. Ano pa bang gusto mo sa akin? Bakit ka nga tatalon doon sa footbridge? Ano bang pakialam mo? Singhal ko. Nagsisimula na akong mapikon. Concerned citizen lang naman. Malumanay na sagot niya. Hindi ko kailangan ng concern mo, okay? Asik ko. Baka akala mo lang hindi. May hingal sa boses niya na nagpupumilit na maabutan ako. Hanggang saan ba niya ako balak na sundan? Ang alam ko'y malayo na kami sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho. Nang buong akala ko'y wala na siya ay pumara ko ng jeep at dali-dalin sumakay. Ngunit pagkaupo ko ay may tumabi agad sa akin. Ikaw na naman? Napataas yung boses ko sa babae nang mag-abot ako ng bayad sa driver. Jeep mo? Bakit mo ba ako sinusundan? Napipiko na ako. Pinagtitinginan kami ng ibang pasahero. Siyempre iisipin ng mga ito na magsyota kami at nag-aaway at ako yung masama. May problema ka ba? Hinawakan niya ako sa ibabaw ng balikat. Sometimes it helps to share, you know. Naiilang na iwinasiwas ko yung balikat ko. Bakit bang pakialamera mo? Ikaw ang may problema, miss. Baliw ka ba? Ni hindi mo nga ako kilala. Sabi ko sa pagitan ng mga ngipin ko. Hindi ko gustong lakasan yung boses ko. Aba, sino ba sa atin yung tatalon kanina sa footbridge? Katinuan ba ang pag-iisip nun? Napabuga ako ng hininga. Sinikap kong umusod palayo sa kanya. Ngayon lang ako naka-encounter ng tulad niya. Gusto ko nang isipin na meron siyang saltek. Sayang dahil may itsura pa naman. Bakit ba ang sungit mo? I just saved your life. Hindi ko na sana siya gustong sagutin pa at huwag na lang pansinin. Pero iniisip ba niya talaga na kailangan ko ng tulong? Kung itinulak mo ako kanina, mas ginawan mo pa ako ng malaking pabor. Ganun ba kabigat yung dinadala mo? Sabi pa niya. Look, I hope you won't think I'm crazy or something. Believe me, concerned lang ako sa'yo. Iniisip ko kasi baka mag-change location ka lang at itutuloy mo pa rin yung pagpapakamatay. Ano bang kasalanan niyan sa Diyos? Alam ko yon, pero ginawa ko na ang lahat ng paraan para maalis yung sakit at makalimot. Maglaseng, medyo mawawala lang ang amats ko pero hindi ang sakit. Maglaro, mag-computer, para i-distract yung utak ko sa sakit na nararamdaman ko. Matulog maghapon at magdamag na sana at hindi na ako magising pa. Dahil iyon ang pinaka-worst part. Nang magising sa realidad na hindi ako mahal ni Lara, na hindi naman talaga niya ako mahal at kayang mahalin, na pinaasa niya lang ako. Sinikap kong magalit kay Lara. Iniisip ko na baka kayang alisin ng galit yung sakit. Pero paano ako magagalit sa tao na ang alam ko lang ay mamahalin siya? Mas nangingibabaw pa rin sa sistema ko yung sakit.
At wala akong ibang maisip na paraan para maalis yun kundi ang magpakamatay. Okay, salamat sa pagiging concern mo. Kumalma ako. Pero sana iwan mo na ako mag-isa. Seryosong sabi ko. Family problem ba? Hindi ko siya sinagot. Wala na akong balak pang kausapin siya. Girlfriend, nag-break kayo no? Napapikit ako. Nagbuntong hininga. Nagtimpi. Kung nagkataong lalaki siya ay baka binangasan ko na siya kanina. Girlfriend nga. Sabi niya pa na tila tumpak yung sinasabi. Love problem. Bababa na ako. Mabilis na bumaba ako ng jeep at tumawid sa kabilang kalsada bago pa ako masundan ng baliw na yon. Nagtago ako sa likuran ng mapanghimposte ng Meralco sa tapat ng isang karinderya. Nang makaalis ang jeep ay nakita kong nakatayo ang babae sa bangketa at halatang hinahanap ako ng tingin sa paligid. Nang hindi na ako makita ay napakamot siya ng ulo at saka pumara ng taxi. Weirdo. Napabuntong hininga ako. Ano na? Ano na ang gagawin ko sa buhay ko ngayon na dapat ay hindi ko na iniisip? Sana kung hindi dahil sa pakialamerang babaeng yon.